3 buwan matapos mailibing ang kasintahang si Orlando, nalaman ni Filipa Pipay muling tapang ang dahilan kung bakit kinitil ni Orly ang sariling buhay. May nakita siyang flash drive sa mga gamit ni Orly na ibinigay na lang sa kanya ng ate niyon. Video diary. Doon ay isiniwalat ni Orly ang galit, hinagpis, awa sa sarili at mga sama ng loob na isang tao ang dahilan. Si Marshall Bertiz. Agad siyang nagpunta sa Google at hindi naman nabigo. Si Marshall ay isa sa mga founders at kasalukuyang CFO, Chief Financial Officer, ng Vertiz Transport System, bus company na 5 taon pa lamang nag-ooperate sa buong Luzon. 33 years old, binata, at kung paniniwalaan ng mga picture na iniluwa ng Google, magandang lalaki, matikas, ika nga. Journalist si Orly at reporter iyon sa isang radio news program. Nakilala raw ni Orly si Marshall nang minsang maaksidente ang isang Vertiz bus sa NLEX. Wala namang nasawi pero may mga napilayan at ang konduktor mismo ay naputulan ng mga paa. Pakiramdam daw ni Orly ay nagtatago sa presang pamunuan ng Vertiz at hindi iyon tumigil hanggang walang nai-interview na opisyal ng bus company. Si Marshall ang na-ambush ni Orly para interviewin. Doon nagsimula ang friendship ng dalawa. At ngayon, wala na si Orly. Hindi na kaya ni Pipay na i-comfort ang lalaki. Pagaanin ang dinadala. Pasayahin. Ang tangi na lang niyang maibibigay kay Orly ay katarungan. Inapi si Orly. Ginamit. Sinamantala. Magbabayad si Marshall Bertiz. Sir. Nag-angat ng mukha mula sa laptop si Alex, Alejandro Ver, CEO ng Vertiz. Ano yun, Ambet? Tanong ni Alex sa security guard. May bomb threat, sir. Ha? Na naman? Kung hindi iyon, banta naman ang panununog ng mga bus ang natatanggap nila mula sa mga taong labas na nanghihingi ng revolutionary tax ang mga threat. Tumawag ka na kina Hepe. Opo, sir. Pero kailangan nyo mag-evacuate muna. Nandun sa isang bus eh. Nakita mo? Meron talaga. Attache case po, sir. May nag-iwan dun. Lumabas po muna kayo, sir. Sige. Isa na rin ni Alex ang laptop. Alalayan mong mga tao. Alam naman na nilang drill, hindi ba? Yes, sir. Ako na pong bahala. Pinahanda ko na rin po ang van. Doon ka po sumakay. Huwag po sa auto nyo. Tumango si Alex. Sa likod nakapark ang kotse niya. Malapit sa garahe ng mga bus. Baka nga naman sumabog bigla at mahagip siya. Thank you. Sabi niya sa guard at tinawag ang sekretarya niya. Angela, halika na muna. Dalhin mong laptop at ang mga importanteng papel. Totoo kaya yun, sir? Mas maigi ng mapraning kaysa magsisi tayo. Bilisan mo. Sumunod ka sa van. Yes, sir. Saktong lumabas rin sa opisina nito si Marshall, partner niya at CFO ng kumpanya. Bitbit ni Marshall ang laptop at satchel na umaapaw sa mga papeles. This is ridiculous. Sabi nito. Better err on the side of caution. Sagot ni Alex. Let's go. Hurry. Pustahan, false alarm na naman. Sabi ni Marshall pero sumabay kay Alex pababa ng gusali. Ako ang nakasagot sa threat. Sabi pa ni Alex. Anong sabi? Madami daw tayong kasalanan. Sinisira daw natin ang kalikasan. Mababa daw tayo magpasahod. Adik daw ang mga driver natin. Pinagtatakpan lang natin. Nagkibit ng balikat si Alex. The usual. Ayaw namang magpakilala. Tinanong ko kung anong grupo nila. Ibinaba na. Baka naman ex mo yun. Asar pa sa'yo. Biro ni Marshall. Walang naasar sa akin na ex. Tuwang-tuwa pa sila na wala na ako sa buhay nila. Kahit more or less ay alam niyang false alarm ang threat, relieved pa rin si Alex nang tawagan siya ni Ambet. Pwede na raw bumalik, safe na. Hindi delikado ang nasa attache case. Bumalik sila sa opisina at nakipagkomperesya sa leader ng bomb squad. Hindi bomba. Sabi ng leader niyon, nasa ibabaw ng desk ni Anjanette ang briefcase. Sinenyasan ng leader ang kasama na buksan yon. What the? Usal ni Marshall sa tabi ni Alex. Samut-sari ang laman ng briefcase. Pictures, notebook na mukhang scrapbook, pieces of clothing, mga kandila, maliit na kahon. Parang kilala ko. Tinampot ni Marshall ang isang piraso ng kasuotan.
Kilala ko to. Itinaas nito iyon for all to see. Ito ang Ninja Turtles kong brief nun. Matagal ko na tong hinahanap. Ibaba mo nga yan, bro. Ang panghe. Palatak ni Alex. Pang little boy na underwear. Isinipit ni Marshall sa kilikili ang briefs at hinalwat pa ang briefcase. Ako to. Itinaas nito ang isang larawan. Ako rin to. Panyo ko to. Kurbata ko to. Medyas ko nung grade 6. Sinong naglagay dyan? Tanong ni Alex kahit alam niyang walang makakasagot. Nahihiwagaan siya sa mga kaganapan. Natitrigger ang kuryosidad niya. Whoever that person is, they're sick. Ganun na lang ang disgusto sa mukha ni Marshall. Lahat ng nawawala kong gamit nandito. Sinong... Yumuko ito sa nakabukas na briefcase. Dumilim ang anyo. Nagsalubong ang mga kilay. Marahang nag-angat ng muka. Anjanette? Napalinga sa sekretarya si Alex. Sir? Usal ni Anjanette. Ikaw ang may kagagawa nito. Akusa ni Marshall sa babae. I trusted you. Pero, anas ng babae. Ineksamin ni Alex ang briefcase. Sa bulsa ng lead compartment ay may nakasuksok na resibo galing sa courier company. May pangalan, address at phone number ni Anjanette Malyari. Paliwanag mo to, Anjanette. Sabi ni Alex sa sekretarya na 3 buwan pa lang sa kanila. Hindi akin yan. Maniwala kayo, sir. Tanggi ng babae. Pero umpisa pa lamang ay halata na ni Alex at ang mga kasamahan nila na may gusto kay Marshall ang babae. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Hindi ko magagawa ang ganyan, sir. Giit ni Anjanette. Hindi ko nga alam ang ibig sabihin yan. Tanong din yun ni Alex. Kung ninakaw ni Anjanette ang mga gamit ni Marshall, bakit ilalagay pa sa briefcase at gagawing panakot sa kanila? Walang sense. Walang mapapala si Anjanette. Kung trip lang ni Anjanette na sambahin ang mga memorabilia ni Marshall, dapat itatago iyong maigi ng babae. Hindi ipapakita maski kanino. This whole thing doesn't add up. Sa loob-loob ni Alex. Pero bad trip na si Marshall. This is sick, Anjanette. Very, very sick. Ninakaw mo ang mga gamit ko. Pinagkatiwalaan kita ng susi ng bahay ko. Ganito palang ginagawa mo pag may pinapakuha ko sa'yo doon? Kandailing si Anjanette. Hindi po, sir. Umagos ang luha nito. Excuses. Ilalalayan ni Alex sa siko ang babae at inilayo sa kumpulan nila. Wala talaga akong alam dun, sir. Iyak ni Anjanette. Mamatay pa po ako. Umuwi ka muna. Galit pa si Marshall. I'll get to the bottom of this. For the meantime, bakasyon ka na muna. Gilala si Anjanette. Wala na akong trabaho, sir. Paano ang nanay ko? Ang maintenance? Napakamot si Alex. Sige, with pay. 2 months lang, ha? Pag napatunayan ko na hindi ikaw ang salarin, balik ka dito, okay? Kung siya ang masusunod, hindi niya pagbabakasyonin si Anjanette. Bukod sa efficient ang babae, may malasakit din sa kumpanya at mga tauhan. Pero kahit siya ang CEO ng Vertiz, alam niyang hindi niya maipipilit ang gusto. Nawalan na ng tiwala si Marshall kay Anjanette. Kung mananatili doon ang babae, siyak na mahihirapan din dahil hindi ito papansinin ni Marshall. It would be awkward for all of them. Nagangat ng muka ang lalaking nakasalamin sa likod ng desk sa gawing kaliwa ng opisina. Good morning. You are Filipa. Sabi ng lalaki. Ibinaba nito ang takip ng laptop at hinubad ang salamin. Yes, good morning, sir. You may call me Pipay. Tumayo ang lalaki, slim and lean. Parang marathoner ang katawan. Mukhang matangkad din. Jeans at asul na polo ang suot. Berdeng Crocs ang sapin sa paa. Kita niya sa ilalim ng desk. I'm Alex. I'm the CEO. Pleased to meet you, sir. Inilahad ni Pipay ang kamay. Tinanggap yun ni Alex. You're on time and that's great. Tumindig ang lalaki. Matangkad nga. Parang nasa 6 feet na. Let me show you your station. Giniya siya nito sa desk na nasa reception area. Let me know if there's a problem or if there's something you need. That door is my partner's, Rachel. Turo nito sa isa pang pintuan. Yes, sir. Tango ni Pipay. Gusto niya ang CEO na ito. Parang down to earth. Hindi kagaya ni Marshall. Mas gwapo si Marshall, pero mas may sex appeal si Alex Vera. His jaws were prominent. At kapag hindi nakangiti,
Mukhang formidable. There was nothing remarkable about his nose and mouth. Pangkaraniwan lamang ang mga iyon sa isang lalaki. But his eyes set him apart from the rest. Deep-set and inquisitive. Danger. Anang tinig sa likod ng isip niya. Espiritu ni Orly. Kung makatingin kasi si Alex, parang alam ang lahat. Kailangan niyang mag-ingat sa lalaking ito. Good. Iwan na kita dito. May tatapusin lang ako sa loob. Hinabol ni Pipay ng tingin ng lalaki. Ang lapad ng balikat. Maganda ang tindig. Pati kung maglakad mukhang may purpose. At naisip uli niya si Orly. The gentlest person she'd ever met. Unfair talaga ang buhay. Orly struggled with his weight all his life. At ikina-insecure iyon ng labis. Naupo siya sa desk. Kinuha ang mga documents na nasa isang tray. Obvious na nangangailangan ng mga iyon ng lagda ni Alex. Nilikom niya ang mga iyon at dinala sa opisina ng lalaki. Sir, sa tingin ko kailangan po ng pirma niyong mga to. Sabi niya. Yes. Iwan mo na lang. There's something I'd like to ask you. Ano po yun, sir? Kilala mo si Ambet, hindi ba? Yes, sir. Yung guard? Kapitbahay ko ang bayaw niya. Sa kanila ko nalaman na may bakante dito. Naki-birthday ako sa bayaw niya, nagkakwentuhan. Medyo kinakabahan si Pipay. Kabado siya sa mga tanong. Nakakapraning. So alam mong mga nangyari dito dahil kay Ambet, tama? Marahan ang tango ni Pipay. Dangerous ground. Ingat. Tatango-tango si Alex. I'm just wondering kung may iba pa kayong napag-usapan doon sa birthdayan. Tungkol kay Marshall, halimbawa. Bakit naman po namin siya mapag-uusapan, sir? Baka lang ako may narinig ka. Padaldal kasi si Ambet pag nakakainom. Okay lang naman. Hindi ko lang siya matanong kasi baka masamain niya. Gusto ko lang malaman kung may nagagalit pa kay Marshall o ano. Why would anyone hate Sir Marshall, sir? Kunwari ay gulat na gulat si Pipay. Sa mga narinig ko po kina Ambet sa birthday yan, parang mabuti naman po siyang tao. That's right. He's a great person. But he's also, some sort of a playboy. And that got me thinking that what happened here is a case of a woman scorned. You got that right, pare. Pero hindi sa inaakala mong dahilan. Sa isip-isip niya, hindi ko alam ang buong detalye, sir, kaya wala akong mako-comment. Sabi niya, dahil doon, ikinuwento sa kanya ni Alex ang tungkol sa threat at ikinagimbal niya iyon. Hindi niya inakalang ganun kaseryoso ang CEO na lutasin ang misteryo ng briefcase. Si Alex Ver, the man with the most unnerving stare, was doing the investigation. Pero kung ako ang tatanungin mo, sir, parang what for? Wala namang nasaktan, walang napahamak. Marshall felt violated. Let me show you something. Sinenyasan siya nito na sumilip sa laptop. Oh, shit! Sa loob-loob niya. Footage ng security camera at nakuhaan ang binatilyong binayaran niya para magpuslit ng briefcase sa isa sa mga bus. Sa video ay bitbit pa ng binatilyo ang briefcase. Look at him. At sabihin mo kung pamilyar sa'yo. Sabi ni Alex. Ordinaryo lang naman ang itsura, sir. Pati forma. Typical na teenager. Sagot niya. Kaya iyon ang pinili niya. Si Joms, delivery boy ng purified water doon sa subdivision nila. May makapansin man kay Joms ay marami naman yung kamuka. Madaling makakatanggi. Sabi ni Loy yung isang konduktor natin. Nakita nga raw niya yan. Nag-yosis tabi ng isang bus. Pero hindi kinapagmasdan masyado ang mukha at saka hindi niya pinansin masyado. Tumango lang si Pipay. I-forward ko sa'yo to. I-screenshot mo tong pinakamalinaw na kuha. I-post mo sa social media natin, sa website, sa lahat. Sooner or later, may makakakilala sa taong yan. As you wish, sir. Sabi niya, at titiyakin niyang hindi mahahanap ni Alex si Joms. Pero kung sakaling malaman niyo kung sinong may kagagawa ng lahat ng yon, anong gagawin niyo sa kanya, sir? Ngumiti si Alex. His face softened and well, the guy's quite good-looking. Amin ni Pipay sa sarili. I'll talk to them and ask them to apologize to Marshall. Wika nito. Apologize to Marshall. Parang hihimatayin siya sa narinig. Malabo yan, Alejandro. Sa loob-loob niya. Sa paglipas ng mga araw, may napapansin na talaga si Alex sa bago nilang sekretarya. Hindi pa ubos ang kape ni Marshall,
Kinuha na ni Pipay para palitan daw ng bago kasi daw malamig na. Kapag nag-good morning ito kay Marshall, pumupungay ang mga mata at tinatuck-in sa tenga ang buhok kahit maiksi. Kapag inuutusan niyang pumasok sa office ni Marshall, nag-i-spray pa ng pabango. Tulad ngayon, tinamaan si Pipay, konklusyon niya. Too bad, hindi type ni Marshall. Deadma ito sa mga pa-cute ni Pipay. Bakit kaya? Maganda naman si Pipay kung tutuusin. Sexy rin. At pupusta siya, maganda rin ang hubog ng legs ni Pipay. Hindi pa niya nakikita dahil laging nakaslacks. Sana bukas magpalda. Iniiwasan ba ako ni Sir Marshall, sir? Tanong ni Pipay pagkagaling sa opisina ni Marshall. That made Alex realize what he was doing. He was analyzing her. Bagay na ginagawa lang niya kapag crush niya ang isang babae. Napailing siyang bigla. Now that was ludicrous. Hindi pa nga siya nakakapagdesisyon kung gusto niya ito. Crush pa ba? Paano mo naman nasabi? Tanong niya. Para siyang nagmamadali palagi. Parang umiiwas, ganon. Ganun talaga yun, laging busy. Huwag mong personalin. Iniiwasan niya ako, sir. Giit nito. Teka muna, Iginalaw niya ang daliri sa babae. bawal lang inter-office affairs, mismo ling tapang. Kaya kung may gusto ko kay Marshall, kimkimin mo na lang. Naku, pag niligawan niya ako, magre-resign ako. Sabi ng sekretarya. Proud pa. Kung liligawan ka niya. Wanna bet, sir? At hinamon pa siya ng hitad. Hindi makapaniwala si Alex. Okay, shoot. Sabi niya. Isang buwan mong sweldo. Within a month. Pag hindi ka niya niligawan, wala kang susweldohin. Deal! Nakipagkamay ito sa kanya at napamata siya sa ekspresyon nito. Masyado itong seryoso para sa simpleng pustahan. Parang nakasalalay na doon ang kinabukasan nito. And that got him thinking. Paano kung hindi pala yun simple crush? Paano kung madly in love si Pipay kay Marshall? Pero 2 weeks pa lang sa kanila si Pipay. May ni-love ba agad after 2 weeks? Unless... Aha! Baka nun pakilala ni Pipay si Marshall at nang mabalitaang wala silang sekretarya agad na nag-apply. At kung palalawakin pa ni Alex ang imahinasyon, pwede rin niyang isipin ang frame-up kay Anjanette, kagagawa ni Filipa muling tapang. Maiba tayo. Sabi niya, Anong nangyari sa picture? Wala bang nagko-comment na kilala nila yung teenager? wala pa sir, puro lang kamukha ni ganito ganyan. Mahirap namang basta maniwala. Good. Tumango-tango si Alex. Hindi niya gusto ang itinatakbo ng isip niya. But once he started about something, mahirap nang mawaglit yon sa isipan niya. At mentras niyang iniisip, mas nakukumbinsi siyang pakanan ni Pipay ang lahat. Pero talaga bang kaya nitong gumawa ng ganong kalokohan? Mataman niyang pinagmasdan ng babae. Sa unang tingin, masasabi lang na maganda ito. Classic ang hugis ng muka, bilugan ng mga mata, upturned nose, defiant chin. Sa pangalawang sulyap, one could sense innocence na dala rin ng pagiging small-framed at ng pixie haircut. Pero sa katagalan, may iba pa siyang napapansin kay Pipay. Despite her youthful looks and friendly attitude, he could sense a detachment, like everything was just an act. Bakit ito narito sa Kalawan? Gayong wala naman daw kamag-anakan dito. Nag-iisa ito sa bahay dahil nasa abroad ang pamilya. Susunod din daw ito sa US eventually. Totoo kaya yon? Kaya ang sagot sa tanong niya, oo, naniniwala siyang kayang gumawa ni Pipay ng ganong klaseng kalokohan. Merong kung ano sa babae. At tutuklasin niya yon. Pips, sumabay ka na lang sa akin pag uwi mamaya. May pupuntahan ako malapit sa inyo. Ihahatid na lang kita. Sabay na tayo. Rumehistro ang alarm sa mga mata ng babae. And Alex knew he was really onto something. Napaisip si Pipay habang nasa kotse sila. Para kasing hindi nagustuhan ni Alex ang pag-amin niya kunwari na crush niya si Marshall. Parang nagsiselo si Sir Alex. Napangisi si Pipay. Kung tama ang kutob niya, she could use that to her advantage. Sir, curious lang ako. Nasaan po ang family niyo? Ilan kayong magkakapatid? Sabi niya. Kunwari interesado talaga siya.
Sumagot naman ang lalaki at nagkwento. Pero malapit na sila sa subdivision at bigla siyang kinabahan. Paano kung gagala-gala si Joms? Paano kung mamataan ni Alex? Anong idadahilan niya? Magpapatay mali na lang ba siya? Bakit ganyan ka? Tanong bigla ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Tanong din ni Pipay. Medyo nagpapakyut siya para pagtakpan ng nerbiyos. Hindi ka naman nakikinig sa sinasabi ko. Sabi ni Alex at muling sinulyapan si Pipay. And you look silly. What? Bakit nakakiling ang leeg mo? May stiff neck ka. And don't scrunch up your face like that. Lumalaki ang butas ng ilong mo. Teka, kala ko ba may crush sa akin to? Sa loob-loob niya. Bakit siya nilalait? Pwes lalaitin din niya to. Nalalanghap ko yung pabango mo kaya nilalayo ko yung ilong ko. Sabi niya. Obviously, gilalas ang magaling na lalaki. Napanganga pero walang lumabas na sound. Dapat kasi konting-konti lang ang lagay para hindi ma-overwhelm ang kasama mo. Kaya ka siguro walang girlfriend. Dagdag pa niya. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Sabi ng lalaki. Dahil ako lang siguro ang sinungaling. Sa loob-loob ni Pipay. Dahil sa totoo lang, masarap naman sa ilong ang amoy nito. Nalanghap niya ng gusto nang makulong sila sa kotse nito. Ang masculine scent ay na-enhance pa ng amoy ng leather upholstery. Sigurado siya, kahit isuksok niya sa kilikili nito ang kanyang muka, hindi siya masusuffocate. Alex seemed like the type who could make any woman swoon and melt inside his arms. Gayunpaman, wala siyang balak magpakalusaw sa yakap nito. Dahil alam niya kung ano ang totoong nalulusaw sa isang babae sa loob ng bisig ng lalaki. Her self-worth. Ikaw ba't wala kang boyfriend? Tanong ni Alex nang pumasok sa gate ng subdivision ng kotse. Pinipetisyon ako ng mom at kapatid ko sa States. Kapag naayos yun, susunod din ako sa kanila. Kawawa naman ang boyfriend ko kung iiwan ko lang, di ba? Kaya saka na lang. Iiwan mo rin pala kami. Hindi pa naman ngayon, tsaka if ever, hindi naman ako basta-basta aalis. Inutusan niya itong dumiretso lang sa gilid ng basketball court. Pwedeng tumambay muna sa inyo. Tanong ng lalaki. Sure. Inaasahan na ni Pipa yon dahil halatangang nag-iimbestiga ang lalaki. This is nice. Komento ni Alex pagpasok sa bahay ni Pipay. Ang nakakagulat, genuine ang appreciation ng lalaki sa mismatched furniture at thrift shop decorative pieces. Whimsical and minimalist. Sabi pa ng lalaki na nagpangiti kay Pipay ng husto. Where'd you get all these? Tukoy ni Alex sa gallery wall na mga lumang movie posters ang naka-frame. Kay Orly ang mga yon kaya parang altar kung ituring niya. Kung saan-saan. Sagot ni Pipay. Halika magkape tayo. Hiyaya niya sa komedor. Pero bago makarating sa komedor, napansin ni Alex ang picture frame sa floating shelf. Puti ang background ng larawan. Nakaupo siya. Naka-yoga style sa sahig. Nasa likod niya si Orly. Maganda ang kuhang yun. Mukhang napakasaya nila. Sino to? Tanong ni Alex. That's Orly. Your partner? Tumango si Pipay. Business partner? Sinuring maigi ni Alex ang picture. Life partner. Walang kagatol-gatol na sagot ni Pipay. Rumihistro ang confusion sa mukha ni Alex. Confusion na tila may halong disappointment. I don't understand. Wika nito. Sabi mo dalaga ka. I am. But Hindi kami kasal ni Orly. live-in kayo. Ganun na nga. Nangunot na ng gusto ang noon nito. Sabi mo wala kang boyfriend. Are you playing games with me? Wala akong boyfriend dahil wala na si Orly. Sabi niya, napanganga at napakurap si Alex. I'm sorry. Bothered si Alex sa emosyong nakita sa mukha ni Pipay nang sabihin nitong wala na ang live-in partner nito. Nakaka-bother na hindi lungkot ang nakita niya. Galit. At parang siya ang kinagagalitan. Strangely, he actually felt guilty. Kaya natamemi na si Alex at hindi na nagtanong pa. Then Pipay was all sugar and spice again. Nagkape sila at nag-usap tungkol sa mga trivial na bagay na ginagawa ng mga normal na tao. She was funny and witty.
She sent him laughing at one point. He almost enjoyed her company. Almost. Dahil sa likod ng isip ni Alex, alam niyang nagkukunwari lang si Pipay. Pero alam niyang hindi pa iyon ang pagkakataon para malaman niya ang mga dinadala nito. Kung magtatanong siya, siyak na magiging defensive ito. Hindi magsasalita. Isa pa, there was something about the live-in partner. Sigurado si Alex na nakita niya ang lalaki minsan. Hindi lang niya matandaan kung saan o kailan. Kaya matapos magkape, nagpaalam na siya. Nang mataligod si Pipay para ilagay sa lababo ang mga pinagkapihan, pinicturean ni Alex ang picture na nakadisplay. Pinuntahan niya si Marshall. Hinintay niya ito sa bahay nito. Kumakain siya ng bacon at scrambled eggs na ipinaluto niya sa maid nito nang dumating ang lalaki. Kanina ka pa, bro. Anito, dumulog rin sa kitchen island. 20 minutes. May tatanong ako, bro. Inilabas si Alex ang cellphone. Ipinakita ang picture na pinicturean. Kilala mo ba yan? Pamilyar sa akin eh. Hindi ko lang maalala kung saan ko nakita. Si Pipay to? Saan mo to kinuha? At bakit? Tanong ni Marshall. Tignan mo muna yung lalaki. Mamaya na ako magpapaliwanag. Sinuring maigi ni Marshall ang picture. Anak ng... Usal nito. Kilala mo, bro? Live-in partner daw ni Pipay. R.I.P. Tumango si Marshall pero nangungunot ang noo. Ano kinamatay, bro? Tanong pa ni Alex. Parang distracted si Marshall. Nagbigti. Laglag ang panga ni Alex. Ano? Anas niya. Parang takang-taka rin na tumingin sa kanya si Marshall. Live-in partner ni Pipay? Hindi ko maintindihan, bro. Bakit naman? He's gay. Si Orly. Sagot ni Marshall. That was too much for Alex to process and he was too stunned to speak. Bumuntong hininga si Marshall. Yung aksidente naalala mo? Parang makakwitis na sumabog sa isip ni Alex ang alaala. Oo, iyon nga. Alam na niya kung saan at kailan niya nakita ang boyfriend ni Pipay. Isa sa mga reporters na nag-aabang sa labas ng opisina noon. Nagtatago siya dahil nakapag-press release na sila. Wala na siyang sasabihin pa. May nakalusot na matabang reporter. Si Marshall ang ipinagtulakan niyang kumausap. Gusto kong bumangong pangalan natin kaya kinibigan ko si Orly. Patuloy ni Marshall. Halata ako naman kung ano siya kaya para hindi niya pagdudahan ng pakikipaglapit ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, bisexual tayong dalawa. What? Bulalas ni Alex. Kailangan ko siyang makumbinsi na posible akong magkagusto sa kanya. I knew it was mean. Desperado ako noon eh. Piko na ako sa pambabati ko sa atin ng madla. Ang dami nilang kasinungalingan na pinagkakalat tungkol sa atin. Naisip ko kung mapapalapit tayo sa press, medyo magkakaroon tayo ng laban. Pare, sinidyos mo? Napangiwi si Alex. Oo. Tango ni Marshall. But eventually, I realized na mali ang ginagawa ko. Nalaman ko rin na may live-in partner siya. Kaya kinausap ko si Orly, sinabi kong unfair sa partner niya. Hindi patas na nililihim niya yung pagkatao niya. Sabi niya sa akin, alam naman daw pala ng partner niya. Teka, alam ni Pipay na bakla si Orly? Akala ni Alex ay wala na siyang ikakagulat. Meron pa pala. Okay lang daw dun sa babae. Sabi pa ni Marshall. Mas okay pa raw na gay ang kasama sa buhay. Ang habol lang daw naman ng partner niya, companionship at friendship. Broken-hearted daw kasi hindi sinupot ng groom sa araw ng kasal. At yun na ang sukdulan sa gulat ni Alex. Si Pipay? Hindi ko alam na siya yun. Sabi ni Marshall. Anyway, ayaw na raw magtiwala uli sa mga lalaki kaya ang piniling kasama si Orly. Best friends daw sila. Napaka-smooth ng sama nila. Uminom ng tubig si Marshall. So anyway, I told Orly the truth. That I wasn't bi and I was just using him. Nag-sorry ako pero siguro nasaktan ko siya. Hindi na ako makakabawi sa kasalanan ko. Dahil wala na siya. Dugtong ni Alex. Yes. And that's it. Napapitik si Marshall. Yan ang dahilan kung bakit nakikipag-flirt sa akin si Pipay. Yun ang dahilan kaya nag-apply siyang sekretary natin. Gusto niya akong makilala. Gusto niyang gumanti sa nangyari kay Orly. And she framed Anjanette. Dugtong ni Alex. Sigurado na siya ngayon doon. Siya ang may pakanan ng threats. Pero paano niya nakuha yung mga gamit ko? Takang tanong ni Marshall. Sabay silang napatingin sa maid ni Marshall. Ipinakita ni Alex sa babae ang picture ni Pipay. Namumukhaan mo to, Belen? Ay opo sir,
Taga-Water District daw po, nag-check po ng mga tubo natin noon. Itagas daw po kasi. Hinanap nila kung nasaan. Tatango-tango sina Alex at Marshall. Nasagot na ang tanong nila. Sisantayin na natin si Pipay. Sabi ni Marshall. No. Kontra ni Alex. Why not? Nanunuri ang tingin ni Marshall sa kanya. She's just confused. Nangunot ang noo ni Marshall. Si Pipay ang confused o ikaw? Bakit ako mako-confuse? Sabi ni Alex. Defensive agad siya. Bakit ayaw mo siyang sisantihin? Napailing si Marshall. Mukhang tinamaan ka kay Pipay, bro. Napakibit-balikat siya. Hindi ko alam. Sa'yo may gusto eh. Sabi niya bilang pag-amin. Inakbayan siya ni Marshall. Let me teach you a thing or two about seduction, bro. Hindi pa man naibababa ni Pipay ang mga gamit, bumukas na agad ang pinto sa opisina ni Alex. Sumilip ang lalaki. Pipay, Nagulat pa siya. Sir? Parang inaabangan talaga ng lalaki ang pagdating niya. Ang aga mo yata. halika muna rito. Kinakabahang tumuloy si Pipay sa opisina ng boss niya. Pinaupo siya dito sa couch doon. Coffee? Binigyan siya ng kape na hindi galing sa coffee station sa opisina. Galing sa isang coffee shop sa labas. Lalong kinabahan si Pipay. Thank you. Tinanggap niya ang kape. Naupo ang lalaki sa kabilang dulo ng couch. I know what you did and why you did it. Sabi nito, wala man lang ni katiting na ligoy. Sinabi rin ni Alex kung paano nito nalaman ang totoo. Napayuko na lang si Pipay. Nagpatuloy si Alex. I can't apologize for what Marshall did to Orly. That's between you and him. Anyway, I decided to keep you. I mean, hindi kasi sante. Ikinagulat yun ni Pipay. But why? Kailangan mo ng trabaho. Hindi lang dahil sa regular na sweldo, kundi pati na rin sa regular interaction sa mga tao. Kailangan mo ng mga bagong kaibigan. Kailangan mong maglibang. Hindi yung nagmumukmuka lang at nagpaplano ng Armageddon. Napaismid tuloy siya. Hindi mo alam kung anong kailangan ko. Nagawa mo pa talagang magsungit. Parang amused ang lalaki. Ipapulis kaya kita dyan. Eh di ipapulis mo. Tumayo na si Pipay. Handa nang lumabas. Pinigilan siya ni Alex. Umupo ka muna. Pwede ba? Huwag mo akong idamay sa sama ng loob mo. Dahil lang sa isang tarantado, sinumpa mo na kaming mga pogi. Napamulagat si Pipay sa lalaki. Asar siya kanina na pinangungunahan siya nito. Ngayon, gusto na niyang tumawa. Alam ko na rin na inindiyan ka sa altar. Kaya mas gusto mo na lang ang mga bakla. Wala ka ng tiwala sa mga lalaki. But that's unfair. Saad ni Alex. Bumuntong hininga si Pipay. Ikaw kayang lumugar sa lugar ko. Ikaw kayang makaranas ng ganong kahihiyan. Tapos na ako sa mga lalaki. May pinalidan niyang sabi. Oh, how sad. Eksahiradong pinalungkot ni Alex ang muka. Natawa na tuloy siya. Seryoso ako. It's nice to be in love. It's nicer to kiss someone on a regular basis at pagtanda mo, may ka-holding hands ka sa tabing dagat. Pabiro pa rin ang tono nito, pero matingkad ang nabuong imahen sa isip ni Pipay sa mga sinabi ng lalaki. Papalubog na araw, payapang dagat, pinong buhangin, babae at lalaki na naglalakad, tumatawa, paghahawa kamay. They were not old, they were not young, they were simply ageless. Masigla si Pipay ng mga sumunod na araw. Hindi na siya himatlugin pagkagising sa umaga. Excited pa siyang pumasok sa opisina at pagdating niya doon, mayat maya niyang sisilipin sa bintana kung pumasok na sa compound ang kotse ni Alex. At kapag nakita niya, patataranta na siya at parang paslit na papunta sa Disneyland, tulad sa araw na yon. Pagkakita niyang dumating na ang kotse ni Alex, dali-dali siyang nag-retouch ng lipstick at blusher. Hinagod ng brush ang buhok, inayos ang lapat ng damit niya, inimis ang desk niya. Pagkatapos ay ginawa ang lahat ng makakaya para magmukha siyang nonchalant. Kunwari ay hindi siya excited. Hindi nagtagal, umakyat na si Alex. Napamata si Pipay.
Walang dudang si Alex ang dumating pero naka-sweatpants lang ito. Muscle shirt. Parang hindi nagsuklay at lalong hindi nag-ahit. Mukha itong ngumuto-nguto. Problemado. Napadako ang tingin niya sa harapan ng sweatpants. May nakaumbok sa pagitan ng mga side pockets. Hindi naman matigas at nakatayo. Nagkataon lang na clingy ang fabric ng sweatpants. Napatunga nga siya doon at kung ano-ano na ang na-imagine niya. Pipay? Pukaw ni Alex sa kanya. Napakurap siyang bigla. Sir, coffee? Yes, please. Naupo ito sa harap ng kanyang desk. Ikinuha niya ito ng kape at isinilbi yun. Thanks. Gusto niya ang pagka-clean shaven ni Alex kadalasan. Ang buhok ay maayos at malinis ang pagkakasuklay. Para itong doktor sa linis. Lalo pa at ang hilig mag-crocs lang. Pero ngayong mukha itong surihanong 5 ang inoperahan. Naging mas sexy ito sa paningin niya. Lumikha ng mga paru-paro sa sikmura niya ang stubble nito. Gayon din ang naka-expose na biceps at ang mga ugat sa lower arms. May problema ako, Pipay. Sabi nito, parang sa tutang walang kalaro ang mga mata. Obvious nga, ano ba yon? Tanong niya. Dumating yung sister ko sa bahay, kasama ang boyfriend niya. Doon daw muna sila, hindi ko alam kung hanggang kailan. Ayaw mo na nandun sila sa bahay mo? Tumango si Alex. Pwede naman sila doon kina mama, halimbawa. Can you help me? How can I help? Get rid of my sister and her boyfriend. Kunwari, girlfriend kita, at doon ka nakatira sa bahay. Ganun na lang ang iling ni Pipay. Nope, sorry. Tapos na ako sa ganyan, remember? Ayoko nang magkunwari uli. Isa pa kapatid mo yun. Mas magandang kausapin mo na lang ng diretsa kaysa lulukuhin pa natin. Okay. Biglang tayo si Alex at pumasok na sa opisina nito. Tumanggi pare. Paprinsipyo na. Talak ni Alex kay Marshall sa phone. Kala ko ba no woman can resist a needy sexy man? Tumawa si Marshall. Ano bang itsura mo? Baka naman natakot. Sabi mo kailangan kong magpakita ng konting umbok hindi nga ako makatayo ng maayos. Yumuko si Alex para tignan ang harap niya. Kinilabutan na naman siya. May umbok nga bro. Good. Keep reminding her of what she's missing. Nung makita ka niya, tumingin ba sa umbok mo? Sort of, yeah, I guess. Sabi niya, pero mas na-self-conscious siya kaya umupo na lang siya kanina. Anong reaksyon niya? Tanong pa ni Marshall. She looked weird. Parang may nakain na hindi maganda. That's good. Paniniyak ni Marshall. Hindi nga siya pumayag sa palabas ko kunwari Ayaw na raw niyang manloko. Kunwari lang ang problemang iniluhog niya kay Pipay kanina. Para lang makasama ito at maseduce niya. Ako nang bahala. Sabi ni Marshall. Anong gagawin mo? Biglang kinabahan si Alex. Busy si Pipay sa pag-staple ng invoices kaya gulat na gulat siya nang biglang lumapit sa desk niya si Marshall. Baliwalang naupo sa harap ng desk niya ang lalaki. It's not working, Pipay. I'm sorry. Sabi nito. Ha? You and I. Nagsorry na ako sa nagawa ko kay Orly. Pero pakiramdam ko hindi mo pa ako lubusang napapatawad at naiintindihan ko yun. Ang sa akin lang, sa tingin ko hindi maganda para sa ating dalawa na nakikita tayo dito araw-araw. Naasiwa ako. Awkward ba? You're firing me? Tanong ni Pipay. I think kailangan nating maghiwalay muna. Mag-isip. I understand. Sabi niya pero masama ang loob. Gusto na niyang umiyak. Paano niya makikita si Alex araw-araw kung si Santi na siya? Salamat. Tumayo na si Marshall. Sige na, magbalot-balot ka na. Kilala si Pipay. Talagang ayaw na siyang makita. Masama pala talaga ang ugali. Padabog niyang kinuha ang bag. Isinili doon ang mga gamit niya. Panauhin ni Pipay si Alex ng gabing yun. Good evening. Sabi nito nang pagbuksan niya ng pinto. Nakausap ko si Marshall. Tumango si Pipay. Tuloy ka, upo ka. Hindi nakaila kay Alex ang mga kahon sa salas. What are you doing? Tanong nito. Hindi na upo. Bagkos ay sinilip ang isa sa mga kahon. Naroon ang mga photo albums at framed photographs ni Orly. Nagliligpit lang.
Masamang-masama ang loob niya matapos siyang sisantihin ni Marshall. Umuwi agad siya para mag-emote pero pagpasok niya sa bahay, imbis na mapa-emote, natigilan siya. Parang noon lang niya nakita ang mga i-display na mementos ni Orly. Bago pa niya na-realize ang ginagawa, nakakuha na siya ng mga balikbayan box at inumpisang ikahon ang mga pictures at kung ano-ano pang knickknacks ni Orly. Hindi na niya namalayan ng oras. Nakalimutan na rin niya ang sama ng loob. Pasensya ka na kay Marshall. Kulang kasi sa buwan yun eh. Sabi ni Alex. Wala yun. Ang pakibuhat na lang tong box dun sa may pinto, tapos pakipatong tong isa pa. Sure. Tumalima naman si Alex sa utos kahit talatang nagtataka. Malamang na inakala nitong madaratnan siyang luhaan. He's right, sabi niya. Kailangan namin pareho ng time para ma-process ang feelings namin sa mga nangyari. Isa pa unfair kay Anjanette ang ginawa ko. Kailangan ko pang magpaliwanag sa kanya. Dapat na makabalik na siya sa trabaho niya. Yeah, I guess. Pero, aalis ka na ba? Babalik kang Manila? Imbis na sagutin ang tanong, inilahad ni Pipay ang kamay sa kabuuan ng bahay. Look around this tiny house. Halos lahat gamit ni Orly. It's supposed to be my place pero wala pala akong lugar sa sarili kong bahay. Naupo siya sa stool. Inalisan ko ng buwang ang sarili ko sa sarili kong buhay. Binakuran ko ang sarili ko ng mga alaala ni Orly. Ni hindi makapasok ang mga nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. You lost a very dear friend. Part yun ng grieving process. Sabi ni Alex. Tumango siya. I mourn his death but this. Muli niyang itinuro ang paligid. This is more than that. This is nothing but an excuse. Para isara ang pintuan mo at mapigilan ka rin na lumabas para harapin ang buhay. Sabi ni Alex, diretsong nakatingin sa mga mata niya. Hindi na siya nagtaka na naiintindihan siya ng lalaki. Ganun ito. Takot kasi ako. Pag-amin niya. Pinili ko lang maging malungkot kaysa magtiwala ulit. Magmahal. Takot na takot akong masaktan ulit. Mapahiya. Si Orly lang ang nakaintindi sa akin noon. He knew how it felt to be unwanted and rejected. I was so glad and grateful that finally, may isang taong nakakaalam ng nararamdaman ko. In between jobs noon si Orly, I asked him to move in with me. Naniniwala ako, o siguro mas tamang sabihing pinaniwala akong sarili ko, na kontento na akong si Orly ang kasama ko habang buhay. Pero hindi nangyari ang inaasahan mo. Tugtog ni Alex. I wasn't aware of it. O siguro ayoko lang aminin, and I did my best to hide it. But Orly knew. He knew what? Alam ni Orly na sooner or later, I will find someone. That love will find me at iiwan ko siya. Tinignan rin niya ng diretso si Alex. Napatango ang lalaki. At hindi mo yun maamin. Nagigilty ka at umaasa ka na kapag nakaganti ka kay Marshall, mapapatawad mo ang sarili mo. Pero mali. Mas dapat ko palang tanggapin ang sarili ko. Hindi kasalanan maging ako. Initian siya ni Alex. I like that. Hindi kasalanan maging ikaw. May gusto lang din akong linawin, Peeps. Sinisanti ka ni Marshall hindi dahil asiwa siya sa'yo. The real reason is, he just want to make things easier for me. Hindi kita pwedeng ligawan kung empleyada ka namin. Nabagsapata ka rin namin yun. So I'm asking you to stay. Don't leave the country, please. Liligawan mo ko? Wala namang magagalit, hindi ba? Parang naluluha siya pero alam niyang nakangiti siya. Nagpatuloy pa si Alex. Liligawan kita hanggang handa ka ng magtiwala uli, Pipay. No pressure. Promise. Itinaas pa nito ang kanang kamay. Napangiti siya. I think I trust you already. The end.